Hello sa inyo mga ka-fincher, mga ka-ibon, mga ka-lovebirds. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, subscribe na po kayo. At sa video na to, ang pag-uusapan po natin ay yung mga drinker. Yan. Ito po ang nire-recommend ko. Dahil ito ay low maintenance, matagal maubos, at safe na safe, tipid sa oras, tipid sa effort. Ito ay rabbit. Para sa rabbit po itong mga ganitong drinker. Yan. Maganda po ito. So, pag-usapan po natin. Yan. May stainless bowl kasi dyan eh. Yan. Dyan nila tutukain yan. Pag tinuka nila yan, may lalabas na tubig. So, ganun yung mechanics nito. Sabit nyo lang siya guys, ganyan. Dapat nasa tamang level, nasa tamang height, ganyan lang, para hindi sila nakayuko, hindi sila nahihirapan kung masyadong mataas. Dapat tama lang, ganyan. Itong mga drinker natin na to, meron niyang vitamin D3. Nilagyan ko yung tubig nila ng vitamin D3 for calcium consumption yan. Kasi dito, medyo hindi sila naaarawan, kaya kailangan yon. Yan. Tipid din sa gamot kung lalagyan mo ito. So ito ang mga ibon natin. Yung iba marunong na talagang uminom yan kasi dati ko pa naturuan uminom. Yung mga yan. Alam na nila. Yan. Eto, bagong salta lang natin nito. Dalawang puti. Hindi pa sila marunong uminom. Pumupunta sila dito. Kung nakita nyo sa video. Ngayon tuturuan natin sila kung paano uminom. Ganito lang yan pag di pa nila alam uminom. Pisilin lang yan. Pag may ganyan, isang patak na ganyan, ganyan, yung siguro mga ganyan. Basta mapapansin nila. Pag napansin nila yan, susupsupin nila yan. Nakikita nyo, ito may patak na konti lang. So, okay yan pag mailap yung ibon nyo. Hindi nyo na kailangan pisilin. Pero kung hindi naman mailap at nauuhaw na sila, pwede nyo itong gawin. Yan, pinapatak-patak lang natin hanggang sa mapansin nila dahil uhaw na yung mga yan. At sigurado lalapit yung mga yan. Kapag nakuha na natin yung attention nila, at lumapit na ang mga ibon at uminom na sa butas, katulad niyan, umiinom na yung lalaki. Diyan nila matututunan paano uminom sa butas. At diyan nila marirealize na doon lumalabas yung tubig sa butas na yon. Ganyan lang, ulit-ulitin lang yan hanggang sa matuto sila. Yan, yung lalaki muna. Pero yung babae, pupunta rin yan. Tapos pag pareho silang nakainom na, habang pinipisil mo, after nun, pwede mo nang bitawan. At sila na bahala maghahanap ng tubig dyan hanggang sa makapa nila yung butas at makainom ng tubig doon. Ganun lang yon. Ganun lang hanggang sa malaman nila yung butas. Ngayon, hindi natin pipisilin. Tignan natin kung alam nila yung butas. Kung mahanap nila. O, diba? Yung lalaki, nahanap niya agad. Yan, nahanap niya na. Hanggang sa matutunan niya yan. Yan, nahanap niya hanggang sa
maalala niya kung saan yung butas, doon na siya iinom. Tingnan natin kung babae, alam niya. Ito yung babae. Pupunta. Yan. Yun, hanap niya rin. So minsan, mas mahirap talagang turuan yung mga ibon. Kailangan mong magtiyaga. Talaga yung iba kasi mahirap hanap. Hindi nila maalala kung saan yung tubig. Ganyan. Ito, mabilis naman nila nahanap. Kaya, yan, matatandaan na rin nila yan. Kung gusto nyo ng ganitong drinker, mga kaibon, at gusto nyo madaling maturuan yung mga ibon nyo, lalo na at sanay sila sa mga dish, mga cups na pinaglalagyan natin nung una. Maganda kasi ito, hindi siya nadudumihan, at kung gusto nyong matuto agad yung mga ibon nyo, huwag nyo silang bibigyan ng tubig siguro isang araw or 12 hours para nang sa ganun ay yung pagtuturo nyo hindi matagal masyado, kasi pag nilabas mo yung patak nyan ng ganyan at kakainom lang nila, hindi ka lalapitan talaga kasi hindi naman sila nauuhaw. Pero pag uhaw na uhaw talaga sila at nakakita sila ng ganyan, ng patak, talagang ilalagay nila yung tuka nila doon at iinom sila. Pag ganon, mas madali silang matututo kasi malalaman nila agad kung saan yung tubig. At hindi ka na maghihintay doon sa kakapisil lang ganun sa kulungan mo. Mas mahirap yan. Lalo na at mahilap yung ibon mo, hindi ka talaga lalapitan kahit uhaw. So ganun lang yung tips ko sa inyo, guys. So ilalagay nyo lang siya sa kung nasa inyo kung lalagay nyo sa malapit sa perch or nasa baba ng kulungan nila. Basta yung maaabot ng height nila. Hindi na sila kailangan pang dumapo dito sa screen ng cage nyo para hindi sila mahirapan. Maganda ito kasi matagal siya maubos at hindi basta-basta narurumihan ng mga balat ng seeds. Itong sa akin, 2 pares ng zebra finches. Nauubos siya mga mahigit 1 linggo bago ko siya lagyan ulit. Yung iba, mabilis uminom, yung iba, mabagal. So, yung iba, ubos na, yung iba, kalahati pa lang. So, iba-iba sila ng mahilig pa sila sa tubig. Kasi kung ganito yung gamit natin, madali lang siyang madumihan, maanuhan ng tae nila. Ito, hindi talaga. Ang pumapasok lang dito is konting mga balat ng seeds. Pero, kung ganito gamit natin, high maintenance talaga to. Kasi, isang araw ilalagay mo, wala pang 2 araw may tae na ito, may mga seeds na sa loob at iba na yung kulay ng tubig. Ito, hindi siya ganun basta-basta narurumihan at matagal siya maubos. Ito, madaling maubos. Ang advantage lang nito ay pwede silang maligo dito, doon hindi. Mahalaga rin kasi yung pagpapaligo sa mga ibon. Dito hindi sila nakakaligo, dito nakakaligo. Pero doon hindi na dudumihan at matagal maubos. Ito, nadudumihan, mabilis maubos. Mas madali rin sila magkasakit dito kasi kung hindi mo napapalitan agad yung tubig nila at marumi na at umiinom pa rin sila, mas madali silang magkasakit doon, guys. Samantalang ito, matagal na maubos, safe pa, at low maintenance pa talaga siya. So yun ang maganda dito.
Mabilis din po itong maubos kung i-compare sa rabbit drinker. Tipid ito sa tubig at dagdag exercise sa leeg ng ating mga ibon. Nalaman ko ito nung pumunta ako sa pinagbibilan ko ng zebra finches. Yun din yung nagtuturo sa akin kung paano mag-breed, kung ano yung mga magagandang gawin sa kanila. Nakita ko ito gamit niya. Rabbit drinker. Yan, drinking bottle, sabi. Ito 250 ml. At pwede kayong kumuha ng mas malaki kung gusto niyo mas matagal at mas low maintenance. Ito 250 ml lang. At mahigit isang linggo lang siya maubos. So nakita ko ito doon sa mentor ko. At tinanood ko ng mabuti yung mga ibon niya. Akala ko nga, sabi ko nga, nakakainom ba sila dyan? Parang hindi nila alam uminom, may pang rabbit yan, sabi ko. Pero nung pinagmamasdan ko yung ibon niya, ayun, ang gagaling nila, alam nila yung butas, alam nila at hindi marumi yung pag-inuman niya. Sabi niya matagal daw maubos pag ganito. At malinis talaga. Doon ko nalaman at bumili ako noon ng marami, lahat para sa breeding cage ko. Pero yung sa sa aviary natin, hindi siya ganyan dahil mas maramihan doon at kailangan yung mga bell drinker ba, yun yung kailangan nila. Kung gusto nyo yung ganito, nasa sa inyo yan. Kung gusto nyo ng low maintenance at busy kayo sa trabaho, kung gusto nyo yung ganyan, maganda ito. Kung gusto nyo naman ng mga dish or cups, okay lang din, pero yun ay mas kakailanganin ng oras at tiyaga dahil high maintenance yung mga yun. Kasi ako mas kulang ako sa oras sa mga paglilinis ng ganyan. Pero kung ganito yung gagamitin nyo, mga rabbit drinkers, siguraduhin yung nakakaligo din yung mga zebra finches nyo. Maglagay rin kayo minsan ng dish na may tubig. Lagay nyo doon para makaligo rin sila kasi importante din yung pagliligo nila. Yan. Yun lang mga kaibon, at kung gusto nyo lumipat sa ganito, nasa sa inyo yan. Kung gusto nyo ng dish, cups, nasa sa inyo yan. Basta ito, low maintenance, tipid sa oras, tipid sa effort. At yun lang ang message ko ngayon sa vlog natin. At salamat ng marami mga kaibon, at hanggang sa muli. Subscribe na po kayo. Salamat ulit.